Loyal kayo sa BBM? Anong nakikita nyo ngayon sa ating bansa? Kung BBM kayo, hindi ko kayo nahamon, hindi tayo magkaaway. Magkaisa tayo. Tingnan nyo ang mundo, tingnan nyo ang bansa natin ngayon. Ano nangyari? Tinatawanan tayo ng ibang bansa ngayon. Dahil sa ginawa nyo, para hindi kayo Pilipino. Lalo nito si Torre, parang hindi Pilipino. O shit kang official ka. Kung panahon lang siguro, nagsabayan tayo, sa nag-duty rin ako, duty pa ako, hahamunin na kita ng barilan. Tandaan mo. Kahit anong tulong mo dyan, masama Parang hindi ka ka pa rin. Pilipino. Baka ano ba binigay sa'yo? Ilang bilyon? Ikaw lang ang makinabang, ikaw magsayang buhay mo. Tingnan mo mga kapwa mo Pilipino. Hindi kumakain. Tangina mo. Tay. Dito ako ngayon, hindi ko sinasabi sa mga anak ko, pasensya na mga anak, mag-duty lang kayo na maganda, pabayaan nyo ng papa nyo, pagtanggol ko ito, karapatan ko, Yan. huwag kayo makasali. Kung dyan na kayo sa posisyon nyo, dahil official din kayo, sana tingnan nyo ngayon kung ano ang Pilipinas, ang bansa natin, lumabas na kayo dyan, ang tatapang nyo, tanginan nyo. Nakikita ko kagabi, muntik na ko atakihin dahil sa taas ang baby ko. Hindi ko matanggap ang ginawa nyo kay Presidente, kay Tatay Digong. Kung hindi kay Tatay Digong, hindi ito ba sa sahod nyo? Bullshit! Tandaan nyo. Tandaan nyo. Bumaliktad lang ang mundo ngayon. Tandaan nyo. Sa mga palibot dyan, mga kasamahan ko, relax na kayo dyan. Hamunin natin ngayon ang mga tao. Duwag! Dito na! Lumapit kayo dito! Tangina nyo, barilan gusto nyo. Uy, shit kayo ha. Sumusobra na kayo. Akala nyo kayo na sa inyo ng mundo. Delete lang. Inaabot kayo mga tuwag. Dito na ngayon. Yung matapang lumabas na dyan. Dahil yung mga tangkin, yung mga baril nyo. Subukan natin. Tao na vlogger. Kumbalak pa Tingnan nyo, ha? ano eh, bagsak eh. Uy, shit ako sa inyo. Dahil ang pinapakita nyo kay Tatay Digong, hindi na kayo ano. Tingnan nyo. Hamunin ko kayo. Sirain na kahit yung tao, basta ginusto niya. Pakalima muna kayo. Maraming salamat po sa ating kasama si Sir Jojo Veloso. Paupuin niyo po muna at masyadong naayos lang. Jojo Veloso. Ang panahon po ngayon ng Hindi biro nangyayari. Duterte! Mga kasama, ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa sa pinagmamalaki ng mga vlogger sa Pilipinas. Walang iba kundi si Bisdak Pilipinas! Kaya nga, umuhugot yan ng saan eh. Sa mga sponsor din. Hindi po ako pinagmamalaki ng buong Pilipinas ha. Si Tatay Digong. Banat, isdak! Una sa listahan, Bisdak. Ang una sa listahan, Badong Aratiles! Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino. Nasa Pilipinas ho tayo. Bansa natin ito. Walang nagmamayari nito, kundi tayong mga Pilipino. Markahan nyo po, alalahanin po natin yung March 11, 2025. Dahil isinuko ho ni Ferdinand Marcos Jr. ang soberanya ng ating bansa sa mga banyaga. Narito po kaming mga political vloggers, mga samahan nating mga Pilipino para umpisahan ho ang boses ng maraming Pilipino dito sa NCR. Bangag din. Nakakabinging katahimikan. Grabe. Inapi-api na ho si Tatay Digong. Hindi pa nakontinto. Si Katie, sinisigawan, pati si Ma'am Hanilit. Ganon po kung paano tinatrato ng gobyernong Marcos ang pamilyang Duterte. Narito po kami para isigaw. Sana marinig po ito, BBM. Kung hindi ka bungol,
maririnig mo talaga ito. Di mal na wala na nga ang boses namin dito. Ibalik mo si Tatay Digong sa Republika ng Pilipinas. Yun! Duterte! Duterte! Nakapagtataka itong bansang ito. Napakarami na pong nananakop sa atin. Kung sino-sino na lang na mga banyaga. Ganyan talaga sila. Yung mga ninuno natin, nakipagpuno na, ang dami na pong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Babaliwala. Sinako po tayo ng mga Kastila, nakipaglaban ho ang mga ninuno natin, lalo na sila Lapu-Lapu na ginawa nilang isda. Sabi ni Tatay Digong, para makamtan lang natin ang ating kalayaan. Marami na pong nagbuwis ng buhay ng mga ninuno natin. Sinako po tayo ng bansang Hapon. Pumalag din ang mga ninuno natin. Maraming mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay. Si Andres Bonifacio, nandito sa likod natin. Emilio Aguinaldo, sino pang mga bayani? Diego Silang. Yung pampiyansa. My God. Ito lang ho ang ginawa ng gobyernong Marcos. Sinakop din po tayo ng mga Amerikano. Pumalag din po ang ating mga ninuno. Emilio Aguinaldo. Lahat ang mga yan nagbuwis ng buhay kasama si Dr. Jose Rizal para lamang magkaroon tayo ng tinatawag na independence, kalayaan. Ano po ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Pati pampiyansa sa sponsor. Grabe na ho. Wala po tayong kalayaan ngayon. Sinuko po ni Bongbong Marcos ang ating independence na sobrang daming mga Pilipino na nagbuwis ng buhay. Tandaan nyo po yung March 11, 2025. Pinagkalulo po ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte sa mga banyaga. Ang bansang ito ay may sariling batas. Meron tayong sinusunod na saligang batas. At ang batas na ito ay dapat po tayong mga Pilipino ang makikinabang. Ang bansang Pilipinas ay may konstitusyon. Hindi po natin sinusunod ang batas ng mga banyaga. Kung meron man tayong lilitisin, kung meron mang paparusahan, kung meron man tayong irereklamo, dapat ireklamo mo sa Supreme Court, sa local, sa korte ng bansang ito. Meron po tayong mga husgado, meron po tayong mga abogado. Nagiging walang silbi ang mga pinag-aralan ng mga justices sa bansang ito. Dahil pinagkatiwala ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte, animal sa ibang bansa. Netherlands na ba ang nagpapatakbo sa bansang Pilipinas? Ang kakapal ng mukha. Pinagtatawanan ho tayong mga Pilipino ng mga taga-ibang bansa. Kayong mga Pilipino, bagsak ang moral nating lahat. Lalo na ho, mga kapulisan, mga uniform personnel. Hindi ko po nila lahat. Marami po tayong mga kaibigan ng mga uniform personnel, mga mababait. Baka yung katulad Pero ng stand, hindi nyo po kaya itong itanggi ng inyong tungkulin sa aming mga Pilipino ay niyurakan ho ninyo. Hindi po ho ninyo dinupad ang inyong pinanumpaang salaysay na to protect the Constitution at to protect the Filipino people. Former President Duterte, pinakain nyo po sa mga banyaga. Yung mga kapulisan, ulitin ko muli, marami pong matitino dyan, yung iba sumusunod lang. Pero kung sumusunod po kayo sa International Criminal Court at sumusunod po kayo kay Tambaloslos, kay BBM, kay Lisa Tanas, animal, tanggalin nyo po yung mga watawat sa inyong mga uniforme, watawat ng Pilipinas. Palitan nyo po ng bandila ng ICC at mukha ni Bangag. Nasaan ang inyong pinanumpaan? Magkaroon po tayo ng utang na loob kay former President Rodrigo Roa Duterte. Jennifer, palipad ka ng drone. Hindi lang ho mga kapulisan ang nakikinabang.
sa tapang at malasakit na si Tatay Digong, kundi tayong mga Pilipino. Hindi po ito usapin ng ikaw ay BBM supporters, Duterte supporters, or mga dilawan, pinklawan. Usapin ho ito ng pagka-Pilipino. Bakit ba nung si Tatay Digong ang naging presidente, hindi ba ho kayo nakinabang sa mga programa ng pinakamagaling na presidente? Hindi ba kayo nakinabang sa Belt program? Yun. Mga OFW, yung inyong pasaporte, ginawang 10 taon ang expiration. Dati, taon-taon kayo nagre-renew. Taon-taon ho kayo naglalabas ng pira para sa mga buhaya. Ngayon, ginawang 10 years ni Tatay Digong. Yung driver's license ho ninyo, ginawang 5 to 10 years ni Tatay Digong. Bakit? Kami lang ba mga Duterte diehard supporters ang nakinabang dyan? Hindi! Tayong lahat ng mga Pilipino. Nung pandemya, hindi nasaksihan po natin kung paano tayo inasikaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Buong mundo nakaranas po ng pandemya, yung COVID-19. Pero bilib po ako kay Tatay Digong. Hindi man lang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa, Italia, India, at sa iba pang mga karatig nating bansa, sobrang daming namatay dahil sa pandemya. Pero sa atin, third world country, anong ginawa ni Tatay Digong? Na-control niya yung mga Dapat namamatay. magising niya talaga. Merong namatay, mga durugista na tukhang. Utang na loob natin Maraming yan kay mangga. Tatay Digong. Alalahanin Maraming po natin gagamit. ang kabayanihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hinamon ho natin siya noong 2016. Duterte run for President. Run Duterte run. Yung matanda ay nandoon lang po sa Davao. Masarap ang buhay niya ho doon eh. Kapal ng mukha. Pero tayo pinipilit po natin. Pinipilit na tumakbo sa pagkapangulo dahil marami ng sabog at lutang sa gobyernong Dilawan. Tinanggap po ni Tatay Digong ang hamon ng ating mga Pilipino. Binoto natin, ikinampanya ho natin at nanalo ho siya. Pero yung pangako po ni Tatay Digong